Isa pang kababayan nating international master ang nagpakitang gilas. Talagang masasabi nating proud Pinoy. Mikhail Tal ang hataw na laban against Turkmenistan Grandmaster. Yan po ang ating pag-aaralan. Sa Russia pa rin po na kung saan may mga Pinoy na nandoon, mga masters natin dumayo. Bago natin pasadahan ay sagutan muna natin yung puzzle na iniwan natin kahapon hatid sa atin ng Internet Chess Club. Congratulations po sa mga nakakita. 2 moves mate lang ito. Ayun, King C6. Walang ibang tira kundi kainin yon kasi kung aalis ang bishop, kakainin lang ang knight, matchas. Kinain yung... Check. Ayun, matchas pa rin sa C7. Congrats po sa mga nakakita. Napakaganda po ng mga puzzles dito sa Internet Chess Club. Napakarami pong missions ang po pwedeng tapusin, pang training dito. Subukan nyo na mga kamatchas. Free lang po ang paggawa ng account dito. Downloadable sa Play Store at App Store. Gawa na po kayo mga kamatchas. Ang kalaban ng ating International Master Bakoho ay si Grandmaster Meilis Anaberdiev ng Turkmenistan. Ayon po sa aking pag-research, talagang nagsa-champion palagi pala ito sa Turkmenistan. Tingnan natin At bago po tayo magsimula mga kamatchas, palambing lang po sa mga di pa nakakapag-subscribe, click subscribe button and hit notification bell all. Maraming salamat po. Ang ginawa dito ng ating pambato nag-D4. Nag-D5 naman si GM. C4, E6, Knight F3, Knight F6, Queen's Gambit, declined na po ito. Nag-G3. Pag nag-G3, yan ay papauwi sa tinatawag na Catalan opening. Bishop B4, check. Sinundutan kagad ng check para may tempo ang development. Hinarangan ng bishop pero inatrasan. Ayan. At dito, Bishop G2. Kaunting kaalaman lang po sa opening na ito, na tipong bakit kaya umatras pa yung black? Parang nasayangan yata ng isang tira. Pagka tira atras lang din pala. Bakit ganon? Kasi po, pag atras dyan, ito kasing bishop na yan ay nakakapagpabalakid sa magagawang control at atake ng puti sa D-file. Nararamdaman or mararamdaman po ito ng puti, yung bishop dito na yan sa middle game. Kasi parang sasagabal yan Hindi kailangan ang bishop dyan na nakaharang sa D-file. Kaya yan po ang malalim na diskarte ng bishop E7 na parang tipong nagpa-tempo loss pero meron namang positional defect ang white. Kaya kailangan i-repair yan. Tingnan natin Nag-bishop G2, tuloy lang sa pag-develop. Nag-castling na. Castling. Nag-C6. Ayan, dito po ang pagkakaalam ko C5. Kung gusto talaga ng rock and roll, bakbakan talaga ang laban. Pero pag nag-C6 ay tipong sinosolid lang yung D5. Inaabangan ang puti. Sige, subukan mo. Capturein mo yan. Napakatibay yan. At nag-Queen C2 para depensahan na po ang Pawn C4. Okay? Pero kahit naman hindi depensahan yan kasi talaga namang gambit palagi ang C4. Very natural yan sa D4 lines pero nag-Queen C2, develop para suportahan na rin ang pawn at nag-Knight BD7, very natural ang pag-develop. Ayun na. Bishop F4 na. Ito na po yung pag-repair ng pangit na bishop sa D2. Yung bishop ngayon sa F4, maganda diagonal niyan at syempre yung pinoprovide niyang control sa center. Very basic control the center sa opening. At nag-H6 lang, nag-Rook D1. Ayan na po, hahanda na dito si MJ na talagang basagin ang gitna. Ayan, si MJ po ay isa rin po sa mga players na palaging sumasali po sa Kamatyas tournament. Kasi po yung mga masters, lagi po natin pinapasali yan sa Kamatyas Kumbaga yan ay privilege na nila dahil nag-master sila. Mahirap mag-master Kaya pag yan ang sasali, kailangan pagbigyan para magamit naman nila or maramdaman nila yung kanilang pinagpaguran palaging pinagdaanan. A5, ayan. Okay, ito pong A5, queenside space, kinokontrol ang B4 pero tutulak po yan, mag-A4 yan. Yan ang mga diskarte niyan. Nag-Knight BD2. Yan din naman po ang purpose sa pag-alis ng bishop para yung knight ang ilalagay sa D2. Kasi po pag nag-Knight C3, may mga linya na kumakain sa C4. Tapos titirahan ng B5 na kung saan yung pawn C4 ang hirap na pong bawiin. Kaya dyan dinevelop ni MJ. At nag-Knight H5, ayun, hinanting na po ang bishop sa F4. So ito ay bookline pa. Marami pang gumawa niyan. Bishop E3, syempre, wag munang basta-basta ipagpalit po ang bishop sa knight, Ang bishop, maraming gamit yan sa opening. Nag-A4, ayan na nga. Okay, tumutulak talaga yan para pang space. Tapos may mga ideas na ginagamit yung A5 square, pupunta yung queen dyan.
at nag-G4. Ayan, yan ang medyo kakaiba. Novelty na kaya yan? Wala na kaya sa libro? Parang nawala na sa libro, no? Teka muna, atras muna tayo. Ayo, novelty na po ang G4. Medyo unusual itong G4. Hindi ko alam kung ito'y home preparation pa ni MJ o kaya kinapa na niya over the board. Kasi po, ayon sa nakatala, nitong nakaraang 2023, may tumira pa ng Rook AC1 na nalo black. Ayon. O siguro alam ni MJ yon kaya binago niya. Nag-G4 siya, novelty na, at nag-Knight F6, nag-G5. Apa, diniretso ng atake. Pinangbasag yun. Knight G4 si GM dumiretso. Para ang balak niya ay kakainin niya talaga yung bishop, babasagin na niya. Siyempre, kailangan kumapture doon. Kasi kung hindi po gagawin yon, kung aalis lang ang bishop, kakainin lang ang pawn G5, maliwanag, 1 pawn down dyan ang puti. Kaya talagang pasubuan na to ba? O yung kinain na yung pawn H6, nakipagsabayan si GM, at kinain yung knight. So dito po, ayun, talagang grabe itong si GM, ano? Kasi kung kakainin ito, wait lang mga kamatyas, ano? Ang purpose po kasi ng ginawang F5 ay para yung pawn sa E3 hindi na ma-break, para hindi ma-repair ang pagka-double pawn. Kasi pwede pang mag-push E4 eh. Mari-repair pa, di ba? In F5 muna para talagang nakalak ang E4 square at kumbaga sa ano yung nag-sacrifice talaga ng pawn dito. Sinadya ni GM na mag-sacrifice ng pawn. Hindi binawi eh. Kinain pa rin ni MJ at nag-Rook F7. Tingnan nyo po kung gaano napakaraming pasakali nito ni GM Anna Berdiev, no? Nag-Rook F7 at yung Rook ang gusto niyang ipang-capture sa G7. Yun nga lang po, kitang-kita sa evaluation bar na hindi po gusto ng computer ang tirang yan. Yan, ang gusto ng computer dito ay, dun pala ang punta. Rook F6 ang tira. Gusto ng computer. Yan pala. Talagang pangpayong lang pala talaga yun. Ano? Wag mo nang bawiin. Tapos, tipong mag-Rook G6 para ilagay sa G-file ang control. Yan ang gusto ng computer. Medyo mabigat nga lang makita mga kamatyas. Ano? Kumbaga, sa human perspective, human side, parang logical yung Rook F7, itira with tempo, tapos yun ang pangka-capture. Okay? Pero alamin lang po natin, what if capturein lang ng simple ng king? Ano bang mangyayari dito? Magki-king H1 po ang white. Okay? At yung rook ay ililipat na po sa G-file. Yan ang mga diskarte niyan. Dahil yung black king ay exposed na po sa king side. So dalhin ang puwersa sa king side. Nakakakita pa ako dito later on na pwedeng ibasag ng E4 pagka F takes, tipong sacrifice knight takes E4. Pag naka-rook G1 na, tipong makaka-atake sa king side. Maganda, no? O, sige. Tingnan natin. Ako'y excited nang makita yung sinabi nating Malamikael Tal na hataw. At nag-king H1. Okay, very logical. Para yung tore ilalagay po sa G-file. At nag-bishop D6 muna. Tingnan nyo muna kung gaano magpasakali itong GM. Ano? Ayaw niya munang kainin ang pawn sa G7. Ipinorma niya muna yung bishop patungo sa king, no? Parang may pressure ba? May dating ba? Pero binad mo ba ng computer ang positional move na yan, mga kamatyas? Ang gusto ng computer dito ay wag nang patagalin, kainin na kung kakainin talaga. Kaso ayaw kainin, daming pasakali eh. Pero nasa isip kasi dito ni GM, okay yung pawn sa G7, wala pa namang sapat na pyesa na makakapagpadepensa dyan para kainin kagad. Kumbaga binibitin niya muna, bitin. Okay, at nag-rook G1, tuloy lang, very logical po ang tira ng ating kababayan. At nag-queen F6, ayun. Angat lang, queen F6, talagang grabe ah. Hindi kaya mabulok na to. Ayaw kainin. Nag-bishop H3, ayan na. Hinamo na po. So, bishop H3 talagang, ayan na, may kahit pa paano may suporta na, pero ayaw talagang kainin. Nag-queen H6, inatake muna, inistorbo muna ang bishop sa H3 at dito po, knight G5. Ito na. Ito na yung very crucial point na knight G5, pang depensa sa bishop. Kinain ngayon, rook takes G7. Di pa paano ngayon yan? May umaatake sa knight na yung knight dumidepensa sa bishop. Dito po mga kamatyas, inilabas ng ating kababayan ang good move, tumbok na tumbok sa tira ng computer engine. Pakiguess nyo po yung puzzle na yon. Malamikael Tal na, ito na po. Seatbelt na kayo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start!
Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Knight takes E6. Nakita nyo ba yan? Grabe yun, no? Sinakripisan lang ni MJ. At kinain po ng queen. Siyempre, buong buo no? Mapapaisip ka, yung tore, depensado naman. Anong continuation? Yun ang challenge. Boom! Bishop takes F5. Bumalik uli. Queen H6. At ito po, sunod-sunod, no? Queen H6, threatening Matchas. May tempo kagad. Obligadong dapat mabilis. Quick talaga dapat ang gawin dito. King takes G7. Rook G1 check. King F7 at dito nag-Knight F3. Para i-address naman, depensahan naman, abay malalayan. Malalayan. Atake na kagad Matchas No, tama niyan sa bituka, kailangan i-address na, gamutin na talaga 'yan. At dito po, bagamat one piece down ang ating kababayan, kapansin-pansin na delay naman ang development sa queen side. So, sa isang banda, mayroon ako nakikitang positional compensation sa pagkakasacrifice ng isang pyesa. Nag-Knight F6, syempre, para mapalit-palit, daanin sa yaman, ika nga lamang sa material, kinain lang po ang pawn sa D5. Nag-Bishop takes H2. Ano? Bishop H2. Narinig ko na naman yung ano. Ano? Bishop H2? Teka muna, bakit kailangan mag-sacrifice? What if simple C takes D5 lang? Silipin lang natin mga kamatsas, pasensya na po kayo para at least maliwanagan tayo. Ay oo, kakainin pala yon, kitang-kita naman pala. Hindi ko napansin yon. Depensado na pala. Oo nga no. O balik tayo. Paano kung knight naman ang ipang-capture? Para at least maliwanag na maliwanag, ano naman ang gagawin? Kakain doon. Ay, oo, pag kinain yun, may queen F5 check. Tangay! 101. Tangay pala ang tore sa C8. Ganun pala katindi ang laman nun. Malupites. Kaya pala, no? At kung ito naman ang kakapturein, di unahan na ng capture kung laging may ganon, queen takes, at kapag nag-C takes D5, may knight G5 naman. Naku po, sunod-sunod. Butas-butas. Butas-butas. Ano? Pag nag-king F8 doon, o di may threatening Matchas pa, di ba? Sabay mag-rook G2 lang. Bigla nagpahinga lang, oh. Pero kitang-kita sa evaluation, decisive advantage, 3.19 to 4.18 ang naglalarong kalamangan. So, talagang winning na ang white dito, mga kamatsas. Okay, kasi yung king wala na Oh. Talagang kahit di na ituloy yan, may knight h7 pa ako nakikita, sabay kain doon, kain yung bishop, ano? O balik tayo mga kamatsas sa nangyari, ano? Kaya pala, ang ginawa dito ni GM, nagwala na, desperate. Bishop takes h2 ang ginawa, nagwala na si GM. At, syempre, kailangan ng capturing yan. Kinapture, capture, and then nag-c takes d5. So, dito pa lang, masasabi po natin na, ayan, sumabit. Masasabi natin na successful ang ginawang sacrifice ni MJ. Nabawi niya isang pyesa At dito, ang tanong, nga, nabawi na. Pero ano pa rin ang madidiin na ibibigay na bitaw ng suntok? Kailangan yung continuation, yung perseverance. Nandun pa rin, hindi absent. Nag-rook F1 mga kamatsas. Ano po ang idea ng rook F1? Bukod sa i-paralyze ang knight, ay may queen takes D5 ng paparating. Hindi papapalagin yung knight na kapin. O di kailangan i-address na naman, nag-rook D8. O yan, para depensahan yung pawn. Naku, ito pa yung mga binibiling sunod-sunod na tira. Boom, E4. Yan ang mga binibili na dyan. Obligadong kainin niya ng pawn, ano? And then nag-D5. Aray ko, tindi naman ang idea nun. D5, ang idea pong paparating na malakas ay queen. E6 check. Nakita pa ni MJ yung E4 na yun. Sabay push D5, ano? Bigat. Para tumalo po ng Grandmaster yan, dapat ang mga balang baon-baon natin sa ganyan. No? Queen E6 ang threat. Nag-rook E8. Siyempre, kailangan sanggahin. Malala na yung paparating. Pass pawn must be pushed. Ika nga. D6. O, yan. Tapos, nako, may tulak pa doon. Gulo-gulo na ito. Nag-king G7. Talagang di na makayanan ni GM. No, kumbaga sa UFC fighting, nakahiga. Nasa ibabaw si MJ. Nako. Madalas winning yun nasa taas di ba sa UFC.
sa mga nanonood ng Ultimate Fighting Championship. Queen B5. Okay. Threat ang B7. Threat ang A4. Threat ang rook sa E8. Multiple threats ang binitawang tira. Nag-rook H8. Aba. Bituka tama yan. Ako po. Matchas ang paparating. Ano magandang tira? Ayon, tumbok din naman ang tira ni MJ. Queen E5, grabe, puro number 1 sa computer engine ang tira, no? Lakas. Depensa na at meron pang pa D7 na paparating. Napakalakas na threat nun, mga kamatyas. Hindi biro. Nag-rook H7. Ah, grabe na. Ano nangyari? Ba't rook H7? Parang walang idea yun, Parang walang purpose, Grabe yung rook H7. O, kitang-kita, mga kamatyas. Pinusyan lang. O, push. Ba't napuputol ang boss ko ngayon? Push! D7. Ano idea? Siyempre, magpo-promote. Ginano na lang. Tinira na lang ng ganon. Sinabay-sabay na lang. Atras muna tayo, mga kamatyas. Ganyan ang nangyari. Pero bago natin balikan yan, atras muna natin para maunawaan natin, mga kamatyas. Bakit hindi pwedeng mag-rook H8? Pag gumanon, may Queen E7 check. Sakit na pala talaga. Pag bumaba, useless ang rook H8, magku-queen, matchas pa. Knight E8, kain, matchas. Pag umangat naman dito, kitang-kita, kain. Fatal pala talaga. Kaya pala sinabay na, wala na palang solution din pala. Wala nang silbi ang rook H8 kasi may Queen E7. Kaya pala, pinagsasabay na ni GM ng ganon. Kain, 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 kain. O, di kahit paano. Tag 3 pawns. Quality up lang dito si MJ. Yun nga lang, pag King G3, very weak ang E4, very easy to access, to attack the E4. Nag-Knight E5, ayan, no? Para pagka gumanon, may mga last options ng gulo-gulo. Ni Rook C1 lang ng ating kababayan. Wala nang pupuntahan ang Knight, may paparating ng King F4, makakain na to. Sumuko na po ang Grandmaster ng Turkmenistan na si Ana Berdiev. At sa long game tournament na ito, naku, ganda ng performance ni MJ. Mukhang magga-Grandmaster norm yata ang ating kababayan. Okay, ito po ang kanilang standing. Silipin natin. Gayun din sa iba pa nating mga kababayan, ano na ba nangyari? No? Si FM Daniel Causo, si Biyaherong Chess Coach, tingnan din natin kung ano ang naging performance niya. Ayan, ito po ang mga magkakaharap sa round number 5. Okay, grabe yung international master ng Armenia. 4/4. Perfect. Kalaban niya yung top seed na si Nesterov ng Russia. Ayan. At ayun, nasa board number 7 po si IM Bakoho. At ang kaharap niya ay international master ng Russia. Ayun, sa score na 3 points din. Okay, sana manalo siya, no? So far, siya ang highest pointer sa mga Pinoy. At sumunod naman ay si board number 12, IM Consyo, 2.5 points. Kalaban niya ay IM ng Russia. Grabe. Naku, patindi ng patindi ang labanan, ano? Board number 12. Ayan. At board number 17 naman, board number 18, no? Si FIDE Master Nuri Alikain, 2.5 points din. Ang kalaban niya ay si IM din ng Russia. IM Averin Nikolai. At sunod tayo, ayun, si FM Daniel Causo, board number 24, 2.5 points. Ang kalaban niya ay si Grandmaster Gabrielan Artur. Ayan, tingnan natin magiging resulta. Parang ang sarap i-analyze nito, dito po sa naging laban ni FM Daniel, medyo na-controversial ako dito. Kasi, yan, nakalagay kasi dito panalo siya sa round number 4. Pero tinanong ko na po sa aking kilalang organizer dyan sa mismong nasa Moscow. Nag-chat kami sa WhatsApp. Pag kinilik mo kasi to, ayan ang nakalagay po kasi 0-1. Pero kung ay hindi pala kita ng buo dito po kasi ang nakalagay kasi, pakita ko lang, matcha si paring Daniel namatcha siya ano siya dito black siya dito tingnan niyo po, ayan nakalagay, black naman siya dito. Tapos kilala ko siyang slab player, slab din ang tinira. Kaya pinapakorek ko dun sa organizer. Baka mamaya may wrong info dito kasi nakalagay talo siya pero sa score sa chess results, panalo siya.
namatcha siya dito. Ano ba talaga? Yun ang tinatanong ko kasi gusto ko sanang i-feature din yung isa sa mga magiging games din ni paring Daniel eh. Ayun. So, ayun, medyo nag-wonder lang po ako mga kamatsas. Okay, balik tayo. Okay, siya ay board number 24. Sino pa ba? Meron pa ba? Ayun, nandito pala si Vince Angelo Medina. Ayan, taga Laguna po yan eh. Okay, board number 30. Kalaban niya ay FIDE Master. Okay, anong bansa yan? Sino pa ba? Ayun, si ACM Narzabal. Meron pa ba sa baba? So sa makatuwid ay 6 po silang nandito sa standard category A ng Russian Chess Crown. Okay mga kamatsas, maraming salamat po. Sana na-inform na update po kayo at kung kayo may mga katanungan, ano man po ang inyong nasa isipan, lapag nyo lang sa comment section below. Usap po tayo, magkita-kita pa po tayo sa mga susunod pa nating update videos. God willing. Maraming salamat po.